upang basbasan ng Diyos ang kanyang mga salita at muli buksan ng Diyos ang ating mga puso sa mga salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. O pagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, kami po ay nagpapasalamat muli sa mga kabutihan at magandang loob. O Diyos, na kami po'y muling tinipon mo sa lugar na ito upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa mga patutuo, mga awitin na inalay ng mga anak. Sa lahat po ang pagkilos mo po sa aming kalagitnaan, Ama. Salamat na ikaw ay aming kapiling sa aming pagsamba sa oras na ito. O Diyos, at sa pangunang panalangin po ng manunggalay maraming pastor, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga pagkakasala. Minsan pa, O Diyos, pagpalain mo ang mga salita, basbasan mo, pagbungahin, at itanim sa aming mga puso ang iyong mga salita. At sawayin mo rin po ang demonyo, ang diablo, ang mga istorbo sa aming kalagitnaan. Alisin mo po sa makapangyarihang pangalan ng Jesus, aming sama-samang sinasaway. Di mo nang antok, panghina, pangangatal, lahat ng mga istorbo sa aming paikinig. Lumayas ka, cast out in the name of Jesus. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga pinamahal, at isang pinagpalang hapon. Ang ating pong pinabot at pagbati, wala sigit sa lahat, sa ating dakila at pinapamamahal ng Panginoong Jesucristo. Sa kanya lamang po ang lahat ng kapurihan, ang karangalan, ang pagpupuri, pagsamba, ay para lamang po sa ating dakilang Diyos. Bigay po natin, mga kapatid, isang gising, buhay, malakas, napalakpak para po sa ating Diyos na buhay. Lahat po tayo sumigaw, hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos at mga minamahal. Purihin natin ang ating dakilang Diyos, sa kanya lamang po ang lahat ng kapurihan. Ang karangalan ng pagpupuri ay para lamang po sa ating dakilang Diyos. Pangalawa, ating pinapaabot po ang ating dobling pagrespeto at paggalang sa ating minamahal, ginagalang ng mga magulang sa Panginoon, ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, ating butihing pastor, ang man of God, ang propeta ng Diyos, na kanyang pinili, tinawag at hinirang upang pamunuan po ang napakalawak, napakalago, walang katulad at walang kaparis na gawain ng Diyos, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganon din po sa ating beloved Honorable Assistant Pastor, Lina C. Almeida, ating beloved Mama Dear, na hindi po natin makakalimutan ang kanyang mga iniwan ng mga turo, aral, mga minamahal, yan po ay mananatili sa ating mga puso at patuloy nating isa sa buhay ang ating mga natutunan ng mga pangangaral ng ating beloved Assistant Pastor. Kaya sa hapong ito, ating pong pinabot po ang dobleng pagrespeto at paggalang sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon at kasama na rin po ng kanilang mga beloved children, manugang apo, mga beloved minister na banal na gawain ng mahal na Panginoon. Binabati din natin ang ating mga visitor, mga bisita. Kayo po ay welcome sa gawain ng ating dakilang Diyos at hindi po disgrasya na kayo po ay narito ngayon. Ito po ay biyaya, grasya ng Diyos dahil iniibig po kayo ng mahal ng Panginoon. Amen? At nawa, aming dalangin na kayo po ay patuloy na dadalo sa gawain na ito. At sa mga susunod natin mga pagtitipon, mga minamahal, tayo po ay magsama-sama sa ating paglilingkod, pagsamba sa ating dakilang Diyos. Binabati din natin ang ating mga beloved elder, mga prayer warrior, mga mag-aawit, manunugtog, sa lahat po ng ating pong mga kapatid, sa aking mga beloved co-workers, sa aking family, beloved sweetheart, aking mga anak, manungdang ako, at sa lahat po ng ating masisipag, matatapat, masigasig na mga kapatiran dito po sa manalagawain ng Sena Outreach, at lahat ng kapurihan, karangalan, pagsabat, pagdadakila ay para lamang po sa ating dakilang Diyos. Bigay natin mga kapatid, isang isip at buhay na talakpak para po sa ating Diyos.
Tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa ating pag-aaral. Ang ating pong pag-aaral ngayon mga minamahal ay hanguin po natin dito. Mga kapatid, meron po akong nabasa mga kapatid na ito po ay patungkol po sa yung na-record po yung pagpupulong ni Satanas at kanyang mga alipores. Kasi dito mga kapatid, meron pong aral na makukuha po natin. Minsan tumawag ng meeting, pagpupulong si Satanas at sa kanyang mga alipores. Basahin ko po mga kapatid. Sabi rito, nagpatawag si Satanas ng pulong para sa masamang espiritu mula sa buong mundo. Sa simula, sinabi niya, hindi natin pwedeng payagan ang mga Kristiyano na bumalik sa sambahan. Hindi natin pwedeng hayaan patuloy silang magbasa ng Biblia at alamin ang katotohanan. Higit sa lahat, kailangan natin silang pigilan na maging masigasig, masigla ang kanilang relasyon sa kanilang tagapagligtas na si Jesus. Dahil hanggat alam at iniibig nila sa Jesus, lubusang nawawasak ang ating kapangyarihan. Kaya kahit bumalik sila sa sambahan, kailangan nating bawiin ang kanilang oras, ang kanilang isipan, na sila ay namumuhay kay Jesus, ngunit hindi nagtataglay ng tunay na kaugnayan kay Kristo. Ito ang layunin ng pulong na ito. Pagkatapos, itinuloy po mga kapatid, at sabi rito, ang layunin natin ay ang mawala ang kanilang focus sa kanilang tagapagligtas. Mga kapatid, yung mga demonyo pala, nagmi-meeting pala sila. Nag-uusap-usap kung ano po yung gagawin nitong ating mga kaaway. Sapagkat tayo mga kapatid, meron tayong kaaway. Sabi ng Biblia, ang demonyo ay nandyan, umaali-aligid, laging nagbabantay, naghahanap ng pagkakataon na tayo po ay masila mga kapatid. At dito ang sabi rito, ang layunin ng kanilang pagpupulo upang alisin ang focus natin sa ating tagapagligtas at siguruhin ang kanilang oras ay tila makabuluhan, ngunit sa totoo ay mababaw ang ugnayan nila kay Jesus. Sabi nito, isa sa mga masamang espiritu ay sumigaw. Paano natin ito magagawa? Sumagot si Satanas, panatilihin natin silang abala sa maraming bagay. Mga kapatid, ang unang tuntos dito, ang sabi rito, ay huwag lang po, sabi rito, na tayo po ay hahandangan tayo ng demonyo sa oras ng ating pagsamba. Kaya pag araw na po ng pagsamba, ang daming sagabal, ang daming istorbo, kasi gawain na naman tayo sasamba. Kaya ang plano ng demonyo mga kapatid, sabi rito, hindi natin pwedeng payagan ang mga Kristiyano na bumalik sa sambahan. Kaya yung ibang mga Kristiyano, pag araw ng pagsamba, tinatamad pong sumamba. Maraming istorbo. Iinisin ka ng dyablo. Tatamarin ka ng sumamba. Yan pala ay gawa ng dyablo mga kapatid. Istorbohin ka. Hadlangan ka para hindi ka po makapunta sa pagsamba. Na bagamat ito po ay inuutos ng Diyos mga kapatid, na sa araw po ng ating pagsamba, sabi rito ng Biblia mga kapatid, huwag nating kaligtaan ang pagtitipon ng mga banal. Lalo na mamalas natin, malapit na po ang araw ng pagdating ng Panginoon. Dapat lagi tayo nandoon sa mga sambahan, lagi tayo nagpupuri, huwag tayo magpapahadlang sa dyablo. Kasi ito ang kanilang purpose, yung kanilang pag-uusap-usap, yung kanilang pag-meeting, ay tayo po yung attack ng dyablo. Tayo po yung sinisitro ng kanilang pong mga meeting, ng kanilang pag-uusap-usap. Na ang sabi rito, hindi tayo papayagan na sasamba. Hahadlangan niya tayo pag oras na ng pagsamba.
sasakit yung ulo mo, sasakit yung balakang mo, sasakit kung ano-ano. Gawa pala ng diablo yan. Ano ang gagawin po natin? Manalangin ka, umiyak ka, magsisi ka. Sawayin mo ang diablo. Demonyo ka ng inis, demonyo ng hadlang, lumayas ka. In Jesus' name, layas po ang demonyo. At huwag po tayo magpapapigil, mga kapatid. Pag-araw po ng linggo, dapat tayo po ay nasa sambahan para purihin natin ang ating dakilang Diyos. Ano ang sabi ng Hebrews chapter 10, verse 25, 26, 27? Nandyan po, na huwag po nating kaligtaan ang mga pagtitipon. Basahin po natin, mga kapatid. Po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang 27, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aalala sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Talatang 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen! Palakpakan natin ang dakilang Diyos, purihin ang Panginoon. Anong sabi dyan, mga kapatid? Huwag nating kaligtaan ang ating mga pagtitipon na katulad ng inuugali ng iba. Yung iba, mga kapatid, pag-araw na ng linggo, ang daming dahilan. Hindi sila dumadalo. Minsan yung iba, pinapalo na ng Panginoon para sila ay makasamba. Dahil napakahalaga po ang araw ng linggo na tayo po ay nasa pagsamba. Nandiyan ang diablo, hahadangan ka ng demonyo, gagalitin ka, iinisin ka, tatamarin kang sumamba. Wala tayong ganang sumamba. Gawa pala yan ng diablo kasi yun po yung isa sa kanilang pinag-uusapan. Sabi ng kanilang pag-uusap, mga kapatid, hindi natin pwedeng payagan ang mga Kristiyano na sasamba, babalik doon sa sambahan. Kasi nandito po, mga kapatid, pag tayo po ay sumasamba, pag nadama natin ang presensya ng Diyos, muli kang lalakas, titibay ang iyong pananampalataya, babalik ang iyong unang pag-ibig sa Panginoon, puri ng dakilang Diyos. Kaya nga ayaw ng Diyos na tayo po ay hindi sasamba, lalo na pag-araw ng linggo, mga kapatid. Iyan po, sinasabi dyan ng banal na kasulatan. Tingnan niyo ang 25, sabi riyan, huwag nating kalimutan, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Ha? Dapat pag linggo tayo po ay sama-sama dito sa baysambahan. Sa 26, ano sabi? Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang natitirang na patungkol sa mga kasalanan. Walang kapatawaran pa lang yung ating pong pagsadya na hindi tayo sasamba. Walang kapatawaran. Kasi sinasadya natin yung pagkakasala. Kaya yung sinasadya natin na wala naman tayong matibay na rason, bakit hindi tayo makasamba? Wala pa ng kapatawaran. Sabi ng Biblia, hindi ako nagsabi. Ayan, ulitin natin, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkakakilala sa katotohanan, ay wala na nga yung natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Wala na pong Kristong ipapako ulit. Kaya dito sinasabi ng Biblia, huwag tayong papayag na hindi tayo sasamba. Wala naman tayong sapat na dahilan para hindi tayo maksamba. Maganda ang panahon. May sasakyan. Ano po? Meron pong mga sasakyan tayo, binigyan tayo ng Panginoon. Kailangan tayo pupunta at sasamba. Huwag po tayo magpahadlak sa diablo. Kasi pag-araw na po ng linggo, mga kapatid, nariyan po yung pag-iistorbo ng diablo. Alam niyo ba, pag hindi tayo dumadalo, anong parusa? May parusa po yun. Kamatayan po ang parusa. Pag hindi ka sumamba, araw ng linggo, mamamatay po yung ating spiritual life. Mawawalan ka na ng ganang maglingkod. Ibigin ng Diyos ang magiging buka, backsliding. Lalayo ka na sa Diyos at ang magiging buka, wala ka ng kaligtasan.
Exodus, dito sa number, chapter 15, verse 32 hanggang 36. Sa Exodus, doon po sa Old Testament, araw ng Sabat, pinagbabawal po yun sa mga Hudyo na huwag kang gagawa ng kahit ano. Dahil yun ay araw ng Sabat. Pagrespeto at paggalang sa Diyos. Pag ikaw ay lumabag doon, mga kapatid, kamatayan po ang parusa. Ito ang sample sa number chapter 15, verse 32 hanggang 36. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng Bilang Kapitulo 15, talatay 32 hanggang 36. At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasa ilang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. At silang nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy ay dinala siya kay Moses at kay Aaron at sa buong kapisanan. At kanilang inilagay siya sa bilangguan, sapagkat hindi pa pinahahayag kung ano ang gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. At inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento. At kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moses. Amen. Palapakan natin ang dakilang Diyos. Puri ng ating Panginoon. Ibalik natin doon, mga kapatid, sa 32, ayan. At samantalang, merong isang lalaki sa panahon ni Moses, mga kapatid, araw ng Sabat. Ano yung araw ng Sabat? Hindi po yung Sabado. Kasi yung Sabat, batas po yun sa Israel, sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Ang Sabat nila doon, araw ng Sabado. Pero sa atin, mga kapatid, kung ano yung araw ng ating pagsamba, yun po yung Sabat. Ano po? Yan ang pangaral ng ating beloved pastor. Kasi dito sa atin, ang rest day, araw ng linggo. Walang pasok, walang mga trabaho, araw ng linggo. Kaya yung linggo po, yun yung ating pinakasabat, yun yung ating pagsamba. At dito, nilabag ng isang Hudyo, araw ng Sabat, sila ay namulot ng mga panggatong, mga pamatpat, ano po, siguro para sa kanilang pagluluto. Pero mga kapatid, siya ay nakita at nahuli. Dinala kay Moses. Ano ang parusa, mga kapatid? Sabi rito, sa 35. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. So ang parusa po ay kamatayan. Di ka man mamatay physically, pero yung pag-ibig mo sa Diyos, unti-unti kang maghihina. Wawalan ka ng galang sumamba, lalo kung lagi tayong absent sa gawain ng Diyos, mahiya ka ng dumalo. Kasi nga, paulit-ulit na yung pagdalo mo, ay pagliban mo. Hindi ka na sumasamba, hindi ka na nagpapakita para sumamba, mga kapatid. Ano mangyayari? Mahiya ka ng sumamba kasi marami ka ng absent, matuluyan ka po na hindi na dumadalo, backsliding, na backslide ka na, at yun, wala ka ng kaligtasan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya, para sa ating mga kapatid, mahalaga po yung ating pagdalo. Huwag po tayo magpalo sa diablo. Pag araw po ng linggo, mga kapatid, lahat tayo obligado. Walang exception, mga kapatid. Hindi tayo dapat mga matuwiran. Panginoon, kasi pag linggo, marami tayong mga dahilan. Pero sabi ng kasabihan, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya sila ay napapalo, mga kapatid. Kaya ito ay maging aral po sa atin. Ang diablo po, ito yung pinag-uusapan nila. Hahadlangan ang mga Kristiyano na huwag makadalo, huwag makapagsamba, puri ng ating dakilang Diyos. Pangalawang pinag-usapan nila ay sabi nito, hindi natin pwedeng hayaan patuloy silang magbasa ng Biblia at alamin ang katotohanan. Bakit po? Ang katotohanan po ang magpapalaya po sa atin. Kaya hinahadlangan ng diablo.
na huwag tayo magbasa ng Biblia. Ano po, gusto natin ba ang sasabihin ng diablo, huwag ka na magbasa ng Biblia. Basahin mo yung cellphone mo. Ayan. Mas marami kang makikita doon. Tuso ang diablo, mga kapatid. Kahit na tayo na sa sambahan, ang binabasa natin, yung cellphone. Hello? So, kahit na tayo ay nasa pagsamba, wala ang ating puso, ang ating isip sa ating pagsamba. Useless po ang ating pagdalo. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Sabi nito sa Matthew chapter 15, verse 8 and 9, sinasamba nila ako, pinupuri ako ng kanilang labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Kaya pag tayo po ay nasa sambahan, siguruhin po natin ang ating puso ay sumasamba sa Diyos. Hello? Basahin natin ito. Hindi po. Yan po sa Mateo 15, talata 8 hanggang 9. Ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinag-aral ang mga utos ng mga tao. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Praise the Lord. Ang bayang ito ay sumasamba, ginagalang, nagpupuri. Pumupuri sa akin, purihin ka, Panginoon. Ha? Nandun din sila sa pagsamba. Ang labi natin ay nagsasabi ng pagpupuri, pero yung puso natin ay malayo sa Diyos. Baliwala ang pagsamba natin. Ang ibig sabihin, tumbukin ang Panginoon, sinasabi niya rito, pag tayo po ay sumasamba, dapat kasama yung puso natin at isip natin. Sambahin mo siya ng may pag-unawa. Bukas ang ating puso, wala tayong ibang iniisip, kundi ang kabutihan ng Diyos. Pinupuri natin siya sapagkat tayo ay nandito. Puri ng ating dakilang Diyos. At yung ating mga pagsamba na ito ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Huwag tayong gumaya sa ibang mga Kristiyano, mga kapatid. Parang palipas oras lang ang kanilang pagdalo. Nasa bahay sambahan na sila. Parang pakitang tao lang po. Para sabihin lang nandun sa sambahan. Para sabihin lang nagdadala ng Biblia, pupunta ng church. Pero yung kanilang puso, kanilang isip, mga kapatid, wala sa Panginoon. Ang layo. Ang iniisip nila yung problema nila. Iniisip nila yung kanilang trabaho. Iniisip nila yung kanilang utang. Maraming sagabal ang ating puso. Hindi tayo nakapokus sa Panginoon. At iyon po yung kanilang pinag-uusapan dito. Yung mga demonyo pala, pumupunta dyan sa church para istorbohin ang ating mga pag-iisip, istorbohin ang ating mga pagsamba. Kakalabitin ka, pupunta tayo sa labas, usap muna tayo. Ang daming istorbo ng diablo, mga kapatid. Kaya yung ibang matatalinong Kristiyano, pag kinalabit ko, istorbohin, magalit sa'yo. Huwag mo nga akong istorbohin, kita mo nagsasamba ako. Istorbohin mo ako. Very wise, mga kapatid. Pag tayo ay nasa pagsamba, ang puso, isip natin, ay dapat sumasamba rin sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Present na tayo sa gawain ng Diyos, pero ang puso natin, wala, absent sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi nito, mga kapatid, kailangan natin basahin ang banal na kasulatan sapagkat ito po yung magbibigay sa atin ng tagumpay. Sabi rito, higit sa lahat, kailangan natin silang pigilan na maging masigasig ang kanilang relasyon sa Panginoon. Dahil hanggat alam at iniibig nila sa Jesus, lubusang mawawasak ang ating kapangyarihan. Yung palang pag-ibig natin sa Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa ating paglilingkod. Kaya ganun na lang ang pagsisikap ng demonyo ng diablo. Sirain ang ating relasyon sa Diyos. Alisin ang ating focus sa Panginoon. Mapunta sa iba't ibang bagay. Mapunta sa mawala ang ating puso, ang ating pag-ibig sa Panginoon. Ito ang purpose ng demonyo, mga kapatid.
Kaya sabi rito, higit sa lahat, kailangan natin silang pigilan na maging masigasig. Na maging masigasig, mainit, makapat ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Dahil hanggat iniibig nila ang Panginoong Diyos, ang ating mga plano ay nawawasak. Grabe po mga kapatid, sinasabi na ng demonyo kung ano yung dapat natin gawin. Kahit sa ating paglilingkod, may mga pagsubok, pinaghihina tayo ng dyablo. Sabi ng Biblia, sa mundo ito, marami tayong kapigatian, marami tayong trials, marami tayong mga laban. Ngunit mga kapatid, huwag na huwag mawala ang pag-ibig mo sa Diyos. Dahil hanggat nandoon yung pag-ibig mo sa Diyos, ikaw ay magpapatuloy na maglingkod sa Diyos. Kaya ginagawa ng dyablo ito para tayo pabagsakin, para tayo maghina, para tayo maglata, para hindi na tayo dadalo, hindi na tayo sasamba. Ngunit mga kapatid, kung talagang mahal mo ang Diyos, walang pagsubok makapaghiwalay sa iyo sa paglilingkod sa Diyos. At ito yung pumapatay sa dyablo kasi hindi nila kayang alisin ang pag-ibig natin sa Kanya. Patuloy tayong magtatagumpay. Patuloy tayong magtatagumpay. Ang dyablo ko'y talunan at masisira at mawawasak. Dahil tayo po, nandoon ang pag-ibig natin sa Diyos. Pag naroon ang pag-ibig natin sa Diyos, naroon ang Panginoon sa ating buhay. Ngayon, kung nandyan ang Diyos sa buhay natin, sino pang laban sa iyo? Wala na po. Ang demonyo ko'y talunan. Kaya dito sinasabi na nila, mga kapatid, na yung relasyon natin sa Diyos, yung ating masigasig na paglilingkod, talagang ito yung center attack ng dyablo. Sinisira niya yung ating relationship sa Panginoon. Ang gusto ng dyablo, tumigil ka ng magsamba. Ang gusto ng dyablo, huwag ka ng magpuri. Gusto ng dyablo, tumigil ka ng manalangin ng manalangin. Ang gusto ng dyablo, magpahinga ka. Ang gusto ng dyablo, huwag ka ng dadalo, huwag ka ng sasamba. Bakit mga kapatid? Dito magtatagumpay ang dyablo. Pero ang sabi nga dito ng demonyo, hanggat naroon ang kanilang pag-ibig sa Diyos, kay Jesus, patuloy mawawasak ang ating kapangyarihan. Ito ang pumapatay sa dyablo. Kaya naalala ko si Brother Randy, nung siya po ay nanglamig sa Diyos, na backslide, nagbalik sa sanlibutan. Nung bumalik sa sanlibutan, bumalik ang bisyo. Nagda-drugs po siya. Dahil di na siya sumasamba, di na siya dumagalo, hinawakan na siya ng dyablo. Isang araw na siya po ay na-overdose. Siya po ay nawalan ng malay sa loob po ng 3 araw. Doon sa bahay na kanyang inuupahan mga kapatid, nawalan siya ng malay, na-overdose. At ayon sa kanyang patotoo, galing ito mismo sa kanya na patotoo, dinala siya ng demonyo sa impyerno. Pagdating sa impyerno mga kapatid, hinawakan siya ng 4 na berdugo ng demonyo. Hinawakan ng 2 kamay, pati pa, hinatak ko siya mga kapatid. Tinagtad ko siya ng tinagtad. Habang siya sumisigaw, sabi ng demonyo, noon, pinahirapan mo kami. Dahil pag ikaw ay nagpupuri at nagpapaawit, nawawasak ang aming mga plano. Sabi ng demonyo, mga kapatid, nagsalita ang dyablo. Habang pala nagpupuri, umaawit ang mga anak ng Diyos, nawawasak ang mga demonyo. Nagtatakbuhan ang mga dyablo. Bakit habang tayo nagpupuri, bumababa ang presensya ng Diyos, katulad kanina, napuspos tayo. Layas po ang mga demonyo. Kaya yung pagpupuri, huwag niyong aalisin sa buhay natin. Sa anumang oras, may pagkakataon sa ating mga tahanan, lagi tayong magpuri, magpasalamat, sumamba, manalangin sa ating dakilang Diyos. Iyan ang susi ng ating tagumpay. Habang malinis ang ating puso, mga kapatid, walang magagawa ang dyablo. Talunan po ang demonyo. Dahil doon sa krus ng Kalbaryo, winasak na ng Diyos ang dyablo. Sabi ng dyablo, noon pinahirapan mo kami. Habang ikaw
Sunod na sinabi, pag ikaw ay nagpapahawi, kapag kayo ay nagpupuri, maraming kaluluwa ang naliligtas. Palakpakan natin ang malakas ang Diyos. Grabe mga kapatid. Gaano katunay ang gawain na ito ng mga Panginoon. Yung ating pagsamba, yung ating araw-araw na pagpupuri, kaya huwag nating aalisin, huwag tayong magsasawa, huwag tayong mababagot, huwag tayong mainip na magpuri, sumamba sa Panginoon. Habang tayo nagpupuri, ang Diyos ay naroon, nakatingin po sa atin, at ang Panginoon ay kumikilos at nagliligtas ng maraming kaluluwa. Sinasabi ng Diablo, yung palang pagpupuri, pagwasak sa Diablo. Kaya lagi tayong magpuri sa Diyos, lalo na pag tayo ay mayroong mga problema, lalo tayong manalangin at magpuri sa ating dakilang Diyos. Kaya hindi po tatagal ang Diablo, mga kapatid. Pag malinis ang ating mga puso, grabe, lalayas ang demonyo, mga kapatid. Ano pa ang sabi rito, mga kapatid? Naalala ko si Brother Elmo Lasarte. Kinausap din ng Diablo. Kapatiran natin dito. Ewan ko ano naging istorya nun na. Nawalan din yata siya ng malay nun. Kinuha siya ng Diablo. Kinausap siya. Sabi ng demonyo, yung mga hindi nagpupuri dyan, sa akin yan. Ayan. Yung mga hindi sumasamba, hindi dumadalo, akin yan. Yung mga hindi sumusunod, akin yan. Naku mga kapatid, sinasabi ng Diablo kung sino yung sa kanya. Di ba nakakatakot? Kaya dapat tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Lagi tayong magpuri, sasamba tayo. Lagi tayong seryoso sa ating mga pagpupuri, sa ating mga pagsamba. Para hindi tayo mahawakan ng Diablo, mga kapatid. Grabe, gano'ng katunay ang demonyo ang ating kaaway. Buhay na buhay din ang demonyo. Maalala niyo sa Book of Job, habang ang mga anak ng Diyos ay sumasamba, naroon din po ang Diablo. Nakikisamba rin ang Diablo. Umahali-aligid sa ating mga pagsamba. Grabe mga kapatid. Kaya nga ito po ay maliwanag ng mga katotohanan na huwag po tayo magpabaya. Kahit saan outstation tayo, maging tapat po tayo sa samba sa Panginoon. Dahil pag hindi ka sumasamba, mga kapatid, hindi ka makakapasok sa langit, hindi ka tatanggapin doon. Naalala ko yung kapatotoo ng kapatiran doon sa dyan sa Tayabas. Siya ay nanaginip, mga kapatid. Yun ay bihirang dumalo. Bihira siyang sumamba. Ang sabi niya sa patotoo niya, na panaginip niya, mga kapatid, umakyat siya sa langit. Pagdating sa langit, hindi siya tinanggap. Sabi ng angel, bumalik ka sa lupa. Dumalo ka ng dumalo. Kasi wala yung pangalan mo dito sa aklat ng buhay. Bumalik ka doon, sumamba ka ng sumamba. Pag nandito na yung pangalan mo sa aklat ng buhay, kukunin ka na. Makakapasok ko na dito. Hindi nagising po siya, kasi hindi dumadalo yun eh. Ayun, dumalo siya ng dumalo every Sunday, kasi maedad na po yun. At nung malaman namin, wala na po, kinuha na ng Diyos. Ibig sabihin yung kanyang pagsamba, nandun na yung pangalan na sa aklat ng buhay, kinuha ng Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya po mga kapatid, ang ating paglilingkod ay napakatunay. Huwag nating pabayaan, mawala ang ating mga kaligtasan. Nandiyan ang Diablo, patuloy na umaaligid, purihin ang dakilang Diyos. Isa pang bagay na gusto kong sabihin sa inyo. Isang pastor, patotoo na isang pastor, hindi taga rito sa Pilipinas, taga ibang bansa. Kinuha siya ng Diyos, kinuha ng mga anghel, dinala sa langit. At pagdating sa langit, mga kapatid, sabi ng anghel, pakinggan mo kung ano yung pinag-uusapan ng mga demonyo. Pinakinggan niya, mga kapatid, ang usap-usapan ng mga demonyo. Anong sabi ng Diablo? Mula sa Paul, hindi natin kayang wasakin ang iglesia ng Diyos dahil iniingatan ng Diyos ang kanyang iglesia. Sige, palakpakan natin ang mahal ng Panginoon. Pero meron tayong magagawa.
kakampi doon. Marami tayong alipuris doon. Gagawa tayo ng mga kasiraan, ng chismis. Magkakalat tayo ng kasiraan ng mga chismis para sila ay magkaroon ng mga galit sa puso. Para sila ay mag-away-away. Pag sila ay nag-away-away na, yan, mag-grip ang Holy Spirit, iwanan sila ng Espiritu ng Diyos. So ang ibig sabihin, ang church, mga kapatid, protektado tayo ng presensya ng Diyos. Ngayon, pag meron po mga ganyan, maraming mga marites, ano po, na nandito tayo para sumamba, iba naman ang purpose. Mga kapatid, sabi ng Diablo, pupunta tayo doon kasi marami tayong alagad doon. Naku, kaya wag po tayong maging alagad ng kaaway, mga kapatid. Kung wala ka namang basihan, yung gustong sabihin, wag po tayong mag-chismis. Ayan. Huwag tayong magkasira-sira. Dahil ang gawain ng Panginoon, yan po ay napakabanal. Tayo ay nandito, wala tayong business na pagpunta natin dito, kundi ang sumamba at magpuri sa ating dakilang Diyos, puri ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating pagsamba, mga kapatid, huwag tayo magpapahadlang sa Diablo. Tandaan po natin, mga kapatid, yung kanilang pinag-uusapan. Number 1, utos ng demonyo. Alisin ang ating focus sa Diyos. Yan po ang kanilang plano, mga kapatid. Aalisin niya yung ating puso sa Diyos. Gagawa siya ng mga paraan para tayo malinlang, para tayo maisturbo, mawala yung ating pag-ibig sa Panginoon. At pag nawala ang ating pag-ibig sa Diyos, yan ang simula ng pagbagsak mo. Alalahanin mo si Judas. Si Judas, mga kapatid, isa sa mga apostol ng Panginoon. Noong una, mahal na mahal niya ang Diyos. Nandoon ang Panginoon sa kanyang puso. Pero habang tumatagal, mga kapatid, nawala ang kanyang puso sa Diyos. Napunta doon sa material, napunta sa pera, napunta sa anumang bagay. Dahil siyang may hawak ng supot doon, mga kapatid. Nung nawala ang Panginoon sa kanyang puso, yun ang simula ng kanyang pagbagsak. Kaya po, mga kapatid, huwag na huwag mong alisin ang Diyos sa buhay mo. Di bali mawala ang ibang bagay, huwag lang ang Diyos sa buhay natin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kahit anong tingin ng mga pagsubok, anumang mga problema, anumang mga pag-uusig, walang demonyo makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig sa Diyos. Kaya ang sabi rito, habang mahal nila, ang pag-ibig nila ay nasa Diyos, habang mahal na mahal nila ang Diyos, ang Panginoon Jesucristo, yun ang patuloy na magtatagumpay at mawawasak ang mga demonyo, mga kapatid. Basahin natin ang muling talata natin dito po sa Romans chapter 8. Dito po sa Roma chapter 8 verse 35. Talo natin sa 37. Usapan mga taga-Roma, Kapitulo 8, talatang 35. Talon sa 37. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian, o ang kapisan, o ang pag-usig, o ang kagutom, o ang kaupuran, o ang panganib, o ang tabak? Talatang 37. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo hindi pa sa mga mapagtagumpay sa magitan niyaong sa atin ay umibig. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos at production, praise the Lord. Pagmahal natin ang Diyos, mga kapatid, hindi ka mawawala sa Diyos. Tandaan po natin, ito mga umiibig sa Diyos, ito ang talagang magtatagumpay. Kasi ang pag-ibig po, tinitiis ang lahat ng bagay. Ano mang kapighatian, ay hindi po sila kayang alisin sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Mahal nila ang Diyos. Kahit nandun ka sa mga pagsubok, wala kang makain, wala kang pera, inuusig ka, hanggat mahal na mahal mo ang Diyos, hindi ka mababaklay, hindi ka mawawala sa paglilingkod sa Diyos. Kaya po, mga kapatid, ang susi ng ating tagumpay, ibigin mo ang Diyos.
ng buong puso, buong kaluluwa. Yan mga kapatid, ang tunay na naglilingkod sa Diyos. Huwag hindi nababago ng mga pagsubok, hindi nababago ng anumang problema ang ating paglilingkod sa Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya magpatuloy po tayo. Lagi natin isentro ang ating puso sa Diyos. Lagi natin i-focus ang ating mind, ang ating puso sa mahal ng Panginoon. Habang tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Tayo po yung umawit mga kapatid. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya kahit na ano po mga pagsubok ng buhay, pag tayo po mahal natin ang Diyos, ay hindi po tayo mawawala sa paglilingkod sa Diyos. Sa halip, lalo tayo magpupusigi, lalo tayo magpapatuloy sapagkat mga kapatid, mahal natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Umawit po tayo mga kapatid, at habang tayo may umawit, ihanda natin ang ating puso, ang ating mga sarili, sa ating pagsalo sa banal na hapunan, sa araw na ito, dahil ito po ay araw po ng ating pong paggunita sa pagkasaysayang kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo 2,000 ng taon ang nakaraan. Ito mga kapatid ay patuloy nating gugunitain sapagkat ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para tayong lahat ay matubos at maligtas. Habang tayo maawit mga minamahal, tayo po ay magsuri ng ating mga buhay. Na sa oras na ito, mga kapatid, ano man po yung ating po mga patukulan, mga pagkakasala, yan po ay hingin natin ng tawad sa mahal ng Panginoon bago tayo sasalo sa banal na hapunan. Panginoon, tulungan mo ko harapin ang buhay sa mundo. Huwag mo kami mababayaan, matala aming kahilingan. Panginoon, tulungan mo ako na harapin ang buhay sa mundo. Huwag mo akong pababayaan, matala aming
kami pababayaan, patawad na aming kahinaan. Huwag mo kami pababayaan, patawad na aming kahinaan. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, at sa pagkataong to, hallelujah, tayo po ay dumalangin. Hallelujah. Magpasalam tayo sa mahal na Panginoon. Maraming salamat, pinakamamahal na Panginoon, sa pagkataong to. Hallelujah. Sa aming napakinggan na ebanghelyo ng kaligtasan. Mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa paalaala mo sa amin na kami magpapahalaga, magpo-focus sa iyo, mahal na Panginoon, sa